Sa Quezon, natuntun na ng human rights group si Antonio Biñas, isang magsasaka na basta na lang hinuli umano ng PNP Lopez at 85th Infantry Battalion ng AFP noong June 19. Ayon sa grupong Tanggol Quezon, dinakip at ikinulong si Biñas dahil anila sa gawa-gawang kasong attempted murder. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang Facebook page ng Southern Tagalog Exposure. Panibagong barikada kontra mina ang itinayo ng mga residente, ngayon naman sa Benguet. Nagbabarikada ang mga residente ng Mankayan para pigilang makapasok ang mining equipment ng Crescent Mining and Development Corporation. Na-renew ang mining permit ng kumpanya noong 2022. Sakop nito ang higit 500 hektarya sa loob ng lupa ng mga katutubo sa lugar. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang ulat ng Northern Dispatch. Nitong July 1, 10 taon na mula nang ipatupad ang madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman nagtipon sa bantayog ng mga bayani ang mga pamilya ng extrajudicial killing victims at human rights advocate. Hiniling nilang managot ang nasa likod ng drug war at mawakasan ang kultura ng karahasan sa bansa. Balikan ang arkibo ng mga ulat ng bulatlat hinggil sa war on drugs. 6 na taon na mula nang ipatupad ang anti-terrorism law. Nitong July 3, nagprotesta ang human rights group sa harap ng Department of Justice para igiit na ibasura ang nasabing batas. Ayon sa kanila, ginagamit ng state forces ang anti-terrorism law kasama ang terror financing law para patahimikin ang mga kritikal na boses na tumutuligsa sa katiwalian ng pamahalaan. Kabilang sa mga biktima nito ang community journalist na si Frenchie May Cumpio, lay worker na si Mariel Domiquil, Windel Bolingit ng Cordillera People's Alliance at iba pa. Stop terror law! Stop terror law! Stop terror law!